Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and bago ko po simulan, gusto kong batiin ang ating presidente ng maligayang kaarawan po sa inyong Pangulong Bongbong Marcos, and sana po gabayan pa kayo ng Panginoon at ipagpatuloy niyo po yung magandang paglilingkod niyo po para sa ating mga kababayan. So nung September 11 nga po, which is birthday po ng kanyang ama na si Apo Lakay, nagtungo po si PBBM para pangunahan itong pagdidistribute po ng 69 transport vehicles para po sa local government units dito po sa may Ilocos Region. Bali, dito po yan ginanap sa may Paway City, Ilocos Norte. Ayan, bali, ito nga pong ambulances or yung transport vehicles, same po dun sa ipinamahagi ni PBBM sa 129 na ambulances po para sa mga local government units sa may naman po ito ginanap sa may Quirino. So yun nga po sa tulong po ng PCSO yung Philippine Charity Statistics Office sa pangunguna ni General Manager Mel Robles, nag-distribute nga po ng 17 units sa province ng Ilocos Sur at sa may province ng La Union and sa province ng Pangasinan. So, syempre malaking bagay at malaking tulong po ito, hindi lamang sa ating mga LGUs, pati syempre sa larangan po ng healthcare at sa ating mga kababayang Pilipino. So, after that, hindi lang doon natatapos yung ganap ni President Bongbong Marcos, Dahil nga po si PBBM, pinangunahan naman niya ang distribution ng agri-fishery and veterinary interventions sa farmers, fisher folks, and livestock raisers sa may Mariano Marcos State University po. Dito po yan sa may Batac City, Ilocos Norte, layunin po ng mga kagamitan at input na ito na mas maging mataas ang produksyon at matulungan na makabangon mula sa epekto na nagdaang kalamidad. So kung matatandaan nyo po, hindi lamang nung tag-init, grabe yung pinsala na ginawa sa ating mga kababayan, pati po nung mga nagdaang bagyo, yung maulan, naapektuhan din po karamihan sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda. Kaya po ang ating pamahalaan 100% po na nagtatrabaho para mapaglingkuran, mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. And syempre, alam nyo naman po na si PBBM hindi natatapos sa isa, dalawa, tatlo na mga events sa isang araw, Pero si PBBM po ay pinangunahan naman ang distribution ng AKAP or yung ayuda para sa Kapos ang Kita program. Sa may Ilocos Norte din po ito, Centennial Arena sa may Lawag City naman. Ayan, sabi po ni PBBM, the challenges faced by Region 1 over the past 6 months, citing economic difficulties exacerbated by El Nino and rising prices. He emphasized the government's commitment to assisting those in need, stating, "We are here to continue to support and bring whatever help we can, kung ano man ang maitulong namin para sa mga nangangailangan." Ayan. Siyempre po itong event na po ito is collaborative efforts. Kasama na po siyempre si President Bongbong Marcos with our various government agencies na nagbigay rin po ng tulong sa ating mga kababayan, to reassure the beneficiaries of ongoing government support and monitoring of their situations. Ayan, at syempre po, nung kahapon naman po, which is September 12, si President Bongbong Marcos po, pinangunahan din yung distribution po ng 1,119 certificates of condonation and release of mortgage encompassing 1,728,349 hectares of land to 1,000 agrarian reform beneficiaries. Ayan, dito po yan ginanap sa may Department of Agrarian Reform Gymnasium in Diliman, Quezon City.
Ayan, the government has condoned approximately 274.9 million in debts for ARBs across several municipalities in Bulacan, San Miguel, Baliwag, San Rafael, San Ildefonso, Angat, Bustos, Norsagaray, Balagtas, Bukawe, Pandi, San Jose, Del Monte, and Santa Maria. Ayan, this distribution fulfills the mandate of Republic Act number 11953, known as the New Agrarian Emancipation Act, which aims to eliminate all unpaid principal amortization, interest, and surcharge on agricultural lands awarded under the government's agrarian reform program. So mga kababayan, kung matatandaan nyo po na pinirmahan nga o nilagdaan ng ating Pangulo yung New Emancipation Act na naglalayong mabura na po no, yung mga mga utang po ng ating mga magsasaka sa pamahalaan para mapunta na sa kanila talaga yung kanilang lupang sinasakahan. Di ba masarap sa pakiramdam na itong lupang sinasakahan, itong lupang iniingatan mo, mapapasayo na talaga at wala ka nang babayarang utang. Diba? So, additionally, the event includes the awarding of 343 certificates of land ownership award covering 232 and 76 hectares to 287 agrarian reform beneficiaries from Nasugbu, Batangas. This initiative is part of Department of Agrarian Reform's Accelerated Land Title Distribution Program, aligning with the President's directive to complete the Agrarian Land Distribution Program by 2028. So kung matatandaan nyo mga kababayan, grabe po talagang ginawa po ng ating mahal na Pangulo at ng Department of ng DAR at DA sa pagtutulungan po no, na mapamahagi itong mga lupain sa ating mga kababayan. Siyempre, hindi lang naman yung mga land titles, yung mga CLOAS, hindi lamang po yun, namamahagi din sila ng mga tulong at mga kagamitan para sa ating mga kababayan. So, ayan mga kababayan, as of September 2024, the Department of Agrarian Reform has successfully distributed 136,116 land titles to 138,718 agrarian reform beneficiaries nationwide, covering a total of 164,088 hectare and additional 101,666 titles are set for distribution in the remaining months of 2024. Furthermore, a total of 300 certificates of combinations and land ownership awards are expected to be distributed before the end of this year. Ayan, so puspusan na nga po talaga ang pagtatrabaho ng ating Pangulo at ng iba pang ahensya ng pamahalaan para po maibigay na po sa ating mga kababayang magsasaka ang kanilang ang titulo po ng kanilang mga lupain. Ayan, so kahapon din mga kababayan, nagtungo naman po si President Ferdinand Marcos Jr. dito po sa may Nabotas para po mag-distribute ng assistance sa mga benepisyaryo. So, the President handed financial aid worth 7,000 each to 10 identified recipients who have been affected by the oil spill in Bataan Province last July due to the sinking of MTKR Terra Nova. Though Nabotas has been spared from the oil spill, its fisher folks have been suffering from low farm gate price owing to the oil spill scare. Ayan. Siyempre po sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nakolekta na po yung kulang na 1,400,000 litro ng langis mula sa ika-19 ng Agosto hanggang sa ika-10 nitong buwan nitong Setyembre. Ayan. Sa usapan naman po tungkol sa tinatawag na compensation, patuloy na nag-uusap ang mga ahensya ng gobyerno, no? At ang mga may-ari ng barko ng Terra Nova, sila po yung sasagot sa pinsalang na idulot nga nitong oil spill. Ayan.
Ang presidential assistance to fisher folks and families ay ipamimigay natin sa mahigit na 8,600 apektadong mangingisda sa Navotas. Batid din namin ang pagsubok ng dala ng pagbaha sa inyong lungsod, kaya naman po hindi lamang si PBBM, kasama po ang iba pang ahensya ng pamahalaan na nagtulong-tulong. Nandyan po ang DPWH, ang MMDA at ang LGUs upang agad na maiayos ang Navotas Navigational Gate para sa mas organisadong pagdaloy ng tubig lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayan, syempre si PBBM po, nag-turn over siya ng cheque amounting 43,415,000 for the city government of Navotas, while the office of House Speaker Martin Romualdez provide 10 kilos of rice to each attendees. So yun mga kababayan, ilan lamang po yan sa pagtatrabahong ginagawa ng ating presidente. Patuloy na pagtatrabaho despite na marami pong naninira sa kanya, maraming naninira sa pamilya niya, gumagawa ng fake news, pero si PBBM, ang focus niya po trabaho lang talaga, 100% trabaho lang. Hindi niya po binibigyan pansin itong mga kritiko na bumabati ko sa kanya or itong mga taong naninira sa kanya. So yan mga kababayan, mamaya po magkita-kita tayo dito po sa may Malacanang Palace, sa may Kalayaan Grounds. Open po ito sa public, no? Magsalo-salo po tayo at i-celebrate natin ang kaarawan ng ating mahal na Pangulo. So yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.